Katatapos lang ng trabaho ng mamang ito at uuwi na sana siya, nang bigla siyang binangga mula sa likuran ng nagmamaneho ng sasakyan. Galit siyang lumabas ng sasakyan at gustong tanungin ang taong naging sanhi ng aksidente. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang nagmamaneho ng Rolls-Royce. Sa loob ng sasakyan ay may isang dalagang makikita ang karangyaan at kayamanan. Nakita ito ng lalaki at agad na binago ang ekspresyon ng mukha niya na naging mahinahon. Hindi man lang siya naglakas loob na hilingin sa babae na magpaliwanag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, paglingon ng lalaki ay nakita niyang duguan ang babae. Halata namang nakunan siya, isang obstetrician si Gang Ryong kaya agad niyang dinala ang babae sa ospital. Pagkatapos ay gumawa siya ng plano na magsagawa ng emergency surgery sa kanya, hanggang sa alisin ng dalaga ang kanyang sunglasses. Noon lang napagtanto ni Gang Ryong na anak siya ng nangungunang tycoon ng bansa. Kakahiwalay lang ni Go Yun sa kanyang kasintahan at nalulungkot siya, kumbinsido na wala nang mabubuting lalaki sa mundo. Nasa harap niya ang isang milyonaryo na tagapagmana, kaya hindi sinubukan ni Gang Ryong na purihin siya, ngunit ang kanyang tono ay banayad. Tiniyak niya kay Go Yun na magtiwala sa kanyang doktor at magiging maayos ang lahat. Pumasok si Go Yun sa anesthesia phase, at isinagawa ang operasyon upang alisin ang bata sa kanyang sinapupunan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang ilang araw, isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang sumugod sa opisina ni Gang Ryong, pilit siyang kinalagkad papasok sa isang kotse. Nasa loob ang ama ni Go Yun, ang chairman ng pinakamakapangyarihang conglomerate sa South Korea. Sa sandaling makita niya si Gang, sinigawan siya ng chairman, na inakusahan siyang pinutol ang linya ng dugo ng kanyang pamilya, at hinihiling na si Gang ang kumuha ng buong responsibilidad. Nang gabing iyon, sa utos ng chairman, kinalagkad ng mga nasasakupan si Gang Ryong sa dalampasigan upang itapon siya sa karagatan. Sa bingit ng buhay at kamatayan, mahigpit pa rin ang paniniwala ni Gang Ryong sa kanyang paniniwala bilang isang doktor, at malinaw na sinabi na para sa kaligtasan ng ina, gagawin niya muli ang parehong desisyon kung bibigyan ng pagkakataon. Sa huli, iniligtas ng chairman ang buhay ni Gang Ryong dahil sa awa, ngunit bilang parusa, siya ay tinanggal sa trabaho. Mula sa sandaling iyon, walang ospital ang handang kumuha muli kay Gang. Desperado na makahanap ng trabaho, si Gang ay gumawa ng hindi mabilang na mga tawag sa telepono, ngunit kahit na ang pinakamasamang trabaho ay hindi magagamit sa kanya. Isang araw, biglang sumulpot si Go Yun at sinabing babayaran niya siya. Nakita niya ang lahat kung paano pinagalitan ng chairman si Gang, at napagtanto niya na isa siya sa mga bibihirang mabuting tao. Gayunpaman, walang naramdaman si Gang kundi ang sama ng loob kay Go Yun dahil sa kanya kaya nawala ang buong career niya. Kahit na ang pinakamababang trabaho ay hindi siya matanggap. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang hinawakan ni Go Yun si Gang at mapusok siyang hinalikan. Pagkatapos, sinabi ng dalaga na gusto niya siya. Labis na nabigla si Gang, at sa kanyang pagkalito, mabilis na tinanggihan ang pag-amin ng mayamang tagapagmana. Ngunit hindi nagtagal, isang gabi habang siya ay lasing sa isang maliit na lokal na kainan, muling nagpakita si Go Yun. Sa pagkakataong ito, sinamantala ni Gang ang kanyang pagkalasing, inihagis ni Gang ang kanyang sarili sa mga bisig ni Go Yun, at nang gabing iyon, nagkaroon ng madamdaming gabing magkasama ang dalawa. Pagkatapos, muling ipinahayag ni Go Yun ang kanyang pagmamahal, sa pagkakataong ito ay mas direkta pa. Sinabi niya kay Gang na gusto niya itong pakasalan. Naisip ni Gang na hindi siya karapat-dapat para sa kanya, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi na siya tumanggi. Mula sa sandaling iyon, ang kawawang si Gang ay biglang naging manugang ng isang mayamang pamilya. Hindi nagtagal, gumastos ang conglomerate ng napakalaking halaga na 700 bilyong won, upang ipadala si Gang sa kalawakan para sa isang 8 araw na misyon. Ang kanyang gawain ay upang saliksikin ang misteryo ng sperm genetics sa isang space laboratory. Nang gabing iyon, ang sasakyang pangkalawakan na sinasakyan ni Gang ay pumasok sa countdown nito para sa paglulunsad. Habang ang utos ay ibinigay mula sa Earth, ang rocket ay inilunsad sa kalangitan sa gabi patungo sa kalawakan. Gayunpaman, ilang segundo lamang matapos ang paglipad, tinamaan ito ng kidlat. Si Gang na hindi pa nakaranas ng outer space noon, ay halos mabigla. Sa kabutihang palad, ang spacecraft ay mahusay na idinisenyo at may kakayahan na makalampas sa bagyo ng ligtas, na nagpatuloy sa pag-akyat nito. Sa sandaling ang kanilang sinasakyan ay pumasok sa orbit ng Earth, nakita ni Gang ang asol na planeta mula sa isang natatanging tanawin sa unang pagkakataon. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon sa kalawakan, hindi niya napigilan ang matinding sakit sa kalawakan, at nakakaranas siya ng mga hallucinations. May nakita siyang bangkay na naka-spacesuit sa labas, at hindi napigilan ni Gang ang pagsusuka. Hindi nagtagal, nagsimula siyang makaranas ng pagbara sa daanan ng hangin, sa kalaunan ay nawalan ng malay. Agad na sinimulan ni Commander Eve ang emergency treatment. Ang kapaligiran sa espasyo ay lubhang kakaiba. Mayroon lamang silang 7 minuto upang iligtas si Gang bago ito mamatay. Nakipag-ugnayan si Eve sa medical team sa Earth para sa direktang gabay. Kasunod ng mga tagubilin, kinailangan nilang gumamit ng paraan para alisin ang sagabal. Sa loob ng zero-gravity spacecraft,
Tinulak ni Eve ang kanyang paalaban sa elevator mula sa likuran, at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang isagawa ang abdominal thrusts kay Gang. Sa kalaunan, salamat sa pagsisikap ni Eve, matagumpay na naalis ang dayuhang bagay sa esophagus ni Gang. Nang magkamalay siya, ang unang taong nakita niya ay ang magandang si Commander Eve, na nasugatan ang daliri sa paa sa pagliligtas. May sariling kwento si Eve. Minsan ay nagkaroon siya ng romantikong relasyon sa isang kasamahan sa Earth Command Center, ngunit pinilit sila ng kanilang mga misyon na maghiwalay pansamantala. Nang mag-stabilize na ang vital signs ni Gang Ryong, nakipag-ugnayan siya sa command center at alam niyang hindi hallucination ang nakita niya kanina. Ito ay hindi isang bangkay, isa itong satellite na ginawa mula sa isang inabandona na space suit. Habang nag-iisa si Gang, pumasok si Eve at nagsukbit ng thermometer sa loob ng kanyang suit, dahilan para bigla siyang uminit. Nang dumating ang kanilang break time, pinatay nila ang komunikasyon sa Earth. Magiliw na pinaalalahanan ni Gang si Eve na dumudugo pa rin ang daliri nito. Sa pagtatangka niya ng paunang lunas, natuklasan niyang malubha ang sugat. Ang isang simpleng band-aid ay hindi sapat. Kinailangan ni Eve ng operasyon para matigil ang pagdurugo. Kumpiyansa na binuksan ni Gang Ryong ang medical kit at naglabas ng karayom at sinulid. Gayunpaman, sa zero-gravity na kapaligiran, mahirap para sa kanya na mapanatili ang balanse. Sa kabila ng maraming beses na sinubukan, hindi niya mathread ang karayom. Hindi na nakayanan ni Eve na manood pa kaya mabilis niyang inagaw sa kanya ang karayom at sinulid. Batay sa kanyang karanasan bilang isang commander, nagtagumpay si Eve sa pag-thread nito sa isang pagsubok. Pagkatapos ay itinalaga niya ang natitirang gawain, anesthetizing at stitching ng sugat, kay Gang. Gayunpaman, ang hirenggilya para sa anesthetic ay misteryosong nawala mula sa first aid kit. Dahil sa takot, hinanap ito ni Gang kung saan-saan, ngunit sinabihan siya ni Eve na magpatuloy pa rin sa pagtahi. Para sa kanya, ang kaunting sakit ay wala. Nang mag-alinlangan si Gang, inalok ni Eve na siya na mismo ang gagawa nito. Sa wakas, ito ang nagtulak kay Gang upang simulan tahiin ang sugat. Naging maayos ang buong procedure. Nang matapos ang operasyon, biglang nakita ni Gang Ryong ang nawawalang syringe na lumulutang sa kanyang harapan. Dahil sa gulat ay maingat niyang hinipon ito, hindi nakakalimutang palihim na sumulyap sa reaksyon ni Eve. Pasimpleng tinapik ni Eve ang balikat niya at bumaba na. Bulong ni Gang Ryong sa kanyang sarili na ang ganda talaga ng mga daliri ni Eve. Habang nasa kalawakan si Gang Ryong, ang kanyang kasintahang si Go Yun ay palaging nag-aalala sa kanya. Sa katunayan, ang misyon na ito sa kalawakan ay isang lihim na inatas na ibinigay ng chairman. Kung hindi ito makumplito ni Gang, pipilitin siya ng chairman na makipaghiwalay kay Go Yun. Si Go Yun ay napuno ng pagkabalisa, madalas na naaalala ang kanilang nakaraan na magkasama. Naalala niya ang oras na ipinagtapat niya ang kanyang damdamin kay Gang, ngunit wala itong naging tugon sa kanya, sinabi lang niya na hindi siya magtataksil sa kanya. Habang nawawala si Go Yun sa kanyang mga alaala, tumawag ang kanyang dating kasintahan. Ang kanyang ex ay isang space scientist, kasalukuyang lumulutang din sa isang lugar sa malawak na universe. Tila may nararamdaman pa rin ito para sa kanya. Sa telepono, ipinahayag niya na kung hindi siya tretuhing mabuti ni Gang, babawiin niya ito. Ayon sa paunang inayos na plano, pagkatapos pumasok sa orbit ng Earth, ang spacecraft ay kailangang dumaong kasama ang International Space Station. Matapos ang isang serye ng mga pamamaraan, matagumpay na nakumpleto ang koneksyon sa pagitan ng dalawang panig. Bago buksan ang hatch, naglabas si Gang ng isang pakete. Ito ay isang regalo na inihanda niya para sa mga siyentipiko. Nakahanda na ang lahat, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nabighani si Eve sa ilang langaw sa loob ng cabin. Tinitigan niya sila, halatang excited. Ang mga langaw ay nakapatong sa ibabaw ng saging. Sa kanyang harapan, nagsimulang mag-asawa ang isang lalaki at isang babaeng langaw. Mabilis na naglabas ng magnifying glass si Eve para pagmasdan ng mabuti. Ito ang gawa ng paglikha ng buhay sa kalawakan. Si Gang Ryong ay naakit din, nanunood sa tabi niya. Ayon kay Eve, ang fly mating ay maaaring tumagal ng hanggang 20 minuto, mas mahaba pa kaysa sa mga tao. Nang makitang tuwang-tuwa si Eve, hindi sinasadyang nalugami ang tingin ni Gang Ryong. Matapos mag-asawa ang mga langaw, maingat na inilagay ni Eve ang mga ito sa isang test tube. Pinaalalahanan niya si Gang Ryong na sa kalawakan, ang pinakamahalagang bagay ay lumikha at protektahan ang buhay. Ngunit si Gang Ryong ay nagsimulang magbiro, sinabing ang lalaking langaw ay papangalanan niyang Gang Ryong at ang babaeng langaw ay Eve. Mariing tinanggihan ni Eve ang ideya at sinabihan siya na tawagin lamang siyang commander. Matapos masecure ng maayos ang mga langaw, binuksan ni Eve ang hatch. Si Gang ay malamya na lumutang palabas ng module. Hindi pa rin siya nasanay sa zero-gravity environment. Nakilala niya ang ilang mga siyentipiko sakay ng istasyon ng kalawakan, isa sa kanila na pinangalan ng Kansu, ay ang naging dating kasintahan ni Gowon. Pagkatapos ng pagpapakilala, binuksan ni Gang ang regalo na dala niya, isang seleksyon ng ice cream sa iba't ibang lasa. Ngunit sa katunayan, ang masarap, natutunaw sa iyong bibig na ice cream ay nagtataglay ng isang lihim na nakatali sa misyon ni Gang sa kalawakan.
Sa kadahilan ng si Go Yun pala, ang bagay na matagal nang gumugulo sa chairman. Noong nakaraan, binigyan siya ng kanyang manugang na si Min Jung ng ulat. Ayon sa siyentipikong pananaliksik, sa isang zero-gravity na kapaligiran, ang deformed sperm ay maaaring ituwid at mabawi ng normal. Upang masigurado ang paghalili ng korporasyon, iminungkahi ni Min Jung na ipadala si Gang sa kalawakan upang palihim na patabain ang kanyang itlog doon. Nang matanggap ang utos ng chairman, ang unang reaksyon ni Gang ay ang pagtanggi. Ang pagpapadala ng mga itlog ng tao sa kalawakan ay ganap na labag sa protocol. Ngunit ibinunyag ng chairman na ang semilya ng kanyang anak ay naipadala na sa kalawakan kanina. Kailangan lang dalhin ni Gang ang itlog. Kung magtagumpay ang chairman na magkaroon ng apo, seryoso niyang isasaalang-alang ang relasyon ni Gang sa kanyang anak. Kahit lumuhod at nagmamakaawa ang chairman, mariin pa ring tumanggi si Gang. Nang maglaon, nakilala ni Gang si Min Jung upang subukan, at hikayatin siyang talikuran ang ideya. Gayunpaman, mas determinado si Min Jung kaysa sa chairman. Sa katunayan, siya ang kasamahan ni Gang, isang pediatrician na mahilig sa mga bata. Seryoso siyang nakiusap kay Gang na tumulong sa pagtupad sa kanyang hiling na maging isang ina. Sa huli, naantig si Gang at pumayag na isagawa ang lihim na misyon. Nakatago ang itlog ni Min Jung sa ilalim ng lalagyan ng vanilla ice cream. Ngayon sa kalawakan, namahaji si Gang ng ice cream sa lahat, ang bawat lasa ay maingat na pinili batay sa kanilang mga kagustuhan. Matapos ibigay ang mga ito, 2 stick ang naiwan. Kabilang sa mga ito ang vanilla ice cream na naglalaman ng itlog ni Min Jung. Nagkataon lang na pinulot ni Eva ang vanilla. Natarante si Gang, sinugod siya at hiniling na ibalik ito. Ngunit si Eva ay naging mapaghinala. Ayon sa protocol, lahat ng pupunta sa kalawakan ay kinakailangang ideklara ang lahat ng mga personal na bagay na kanilang dinala. Iginiit ni Gang Ryong na idineklara na niya ang lahat, ngunit hindi ito pinabayaan ni Eve. Alam niyang 5 ice cream lang ang inilista niya sa kanyang inventaryo, at ang vanilla ay wala sa kanila. Dahil sa pagkataranta, nagsimulang magsinungaling si Gang Ryong, na nagsabing hindi sinasadyang nagdala siya ng isang maliit na tasa ng ice cream at hindi iyon malaking bagay, isang maliit na oversight lamang. Gayunpaman, pinaghihinalaang may itinatago siyang mapanganib sa loob, at inilagay pa ang ice cream sa oven upang tuluyan itong matunaw para makita niya kung ano ang nasa loob. Si Gang Ryong na naalarma, ay agad na sinubukan na ilabas ito, ngunit tinutukan siya ng baril ni Eve mula sa kanyang likuran, kaya siya ay natigilan. Kinuha ang pagkakataon, sumandok si Eve ng isang kutsara ng tinunaw na ice cream at inilagay ito sa isang testing device. Sa kabutihang palad, ipinakita ng mga resulta na ito ay ganap na hindi nakakalason, na may 100% na rating sa kaligtasan. Naaliw at binigay ni Eve ang isang kutsara pabalik kay Gang para kumain. Sa pagsisikap na iwasan ang hinala, at ubiling kinain ito ni Gang Ryong. Ngunit nang matapos siya, inagaw sa kanya ni Eve ang lalagyan, ipinaalala sa kanya na sa kalawakan, ang pagbabawas ng dami ng basura ay mahalaga. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang tasa sa trash bag. Nang mapanood ito, napabuntong hininga si Gang Ryong sa galit at mabilis na hinugot ang tasa mula sa basurahan, pagkatapos ay galit na binuksan ang ilalim. Sa gulat niya ay wala na ang itlog ni Min Jun. Ang hindi alam ni Gang Ryong, ang totoong ice cream cup na naglalaman ng mga itlog ay nasa kamay na ng ex-boyfriend ni Go Yun na si Kang So. Hindi lang nakuha ni Kang So ang itlog, nakuha din niya ang sperm ng anak ng chairman. Sa puntong ito, sa wakas ay napagtanto ni Go Yun na niloko ng kanyang ama ang kanyang kasintahan. Sa totoo lang, si Gang Ryong ay isa lamang delivery man na may tungkuling dalhin ang mga itlog sa kalawakan na nakatago sa ice cream. Ang eksperimento sa embryo ay walang kinalaman sa kanya. Maliwanag lang na ang chairman ay hindi nagtitiwala sa mga kakayahan ni Gang at hindi kailanman naisip na ipakasal sa kanya ang kanyang anak na babae. Desperado na naghanap si Gang sa buong space station para sa mga itlog. Sa sandaling iyon, tinawagan siya ni Go Yun at inihayag ang lahat. Nang malaman ang katotohanan, agad na hinarap ni Gang Ryong si Kang So at sinabing ibalik ang mga itlog. Ngunit sa isang kilos lang, pinatumba ni Kang So si Gang Ryong na parang isang puppet sa space station. Hindi pa rin tumigil si Kang So, ininsulto niya si Gang Ryong at tinawag siyang isang walang kwentang tao, at hindi karapat-dapat na pakasalan ang isang tagapagmana ng Chable. Pinayuhan siya ni Kang So na ihinto ang panlilinlang sa sarili at sumuko hanggat kaya niya, iginiit na sila ni Go Yun ng tunay na para sa isa't isa. Si Kang So ay hindi lamang isang scientist na dalubhasa sa mga langaw ng prutas at infertility. Siya rin ang tagapagmana ng isang global banking empire. Ngunit si Gang Ryong ay hindi isang taong madaling sumuko. May usapan na sila ng chairman na magtatatag ng isang reproductive clinic sa kalawakan upang matulungan ang mga taong may infertility na magbuntis ng mga bata. Dahil sa marangal na misyong ito, pumasok si Gang Ryong sa kanyang ikalawang araw sakay ng istasyon ng kalawakan. Maya-maya lang, tumunog ang alarm sa istasyon. Ang pang-eksperimentong mouse number 1, isang babae na kinakagat ang 2 pang daga. Inutusan ng ground control si Eve na i-euthanize ang mouse number 1, ngunit siya ay labis na natakot na kitilin ang buhay sa vacuum ng kalawakan. Biglang inatake sa puso ang mouse number 1.
Ang mga siyentipiko ay nasa kawalan. Iminungkahi ni Gang Ryong na magsagawa ng open heart surgery sa mouse, pamamaraan na ginawa niya ng mahigit 100 beses sa mga bagong silang. Sa pagsang-ayon ni Eve, kumilos si Gang Ryong at diniinan ang maliit na puso ng daga habang humihina ang paghinga nito. Samantala, nakatayo si Kang Su sa malapit, tinutuya siya ng mga sarkastikong pananalita. Ngunit tumanggi si Gang Ryong na sumuko. Ang naghihingalong daga sa kanyang harapan ay sumasalamin sa sarili niyang desperado na sitwasyon. Nakita niya ang kanyang sarili sa loob nito, at iyon ay nagbigay sa kanya ng isang paggulong ng desisyon. Pagkatapos ay lumipat siya ng pwesto kay Eve, at nagpatuloy sila sa chest compression ng magkasama. Marahil ito ay ang kapangyarihan ng paniniwala, ngunit sa huli, salamat sa kanilang pinagsamang pagsisikap, ang tibok ng puso ng mouse ay naibalik. Nang makita ang isang maliit na buhay na naligtas, labis na natuwa si Eve kaya napaluha siya. Sa kanyang pananabik, niyakap niya ng mahigpit si Gang Ryong at pinuri ito bilang ang pinakakahangahangang doktor. Lalo pa niyang pinahintulutan si Gang Ryong na tawagin siya sa kanyang pangalan. Hindi mapigilan ang tibok ng puso ni Gang Ryong sa hinahangaang titig at ngiti ni Eve. Ngayon, ang pangkat ng ekspedisyon at mga siyentipiko ay nagpapahinga. Iminungkahi ni Kang Su na panoorin ang mga resulta ng lottery ng magkakasama. Bilang commander, pumasok si Eve sa lounge para hanapin si Gang Ryong na makakasama nila. Tinitingnan ni Gang Ryong ang mga larawan ng kanyang kasintahan, ngunit paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan ang imahe ni Eve na nakayakap sa kanya. Hindi nagtagal, matapos tawagan si Gang Ryong, nagtipon ang grupo sa harap ng screen, masinsinang sumusunod sa lottery draw. Sa panahong ito, nagboluntaryo si Kang Su na kumuha ng kape para sa lahat. Ang hindi nila alam, habang sila ay nakatutok sa mga resulta ng lottery, si Kang Su ay palihim na pumasok sa laboratorio upang maghanda ng pagpapabunga para sa mga itlog na dala ni Gang Ryong. Pagkatapos ng isang serye ng mga eksperimento, si Kang Su bilang isang siyentipiko, ay nagtagumpay sa pag-normalize ng semilya sa zero-gravity na kapaligiran. Sa kasamaang palad, hinanap siya ni Gang. Dahil sa ayaw niyang mahuli, 7 itlog lang ang tinurok ni Kang Su at mabilis na tinapos ang proseso. Pagkatapos ay tinawagan niya ang chairman upang ibahagi ang mabuting balitang ito, na nagtitiwala na ang 7 itlog na ito ay matagumpay na magpapabunga, na magre-resulta sa 7 apo. Napakaswerte ng chairman na ipinagkatiwala ang mahalagang gawaing ito kay Kang Su sa halip na kay Gang Ryong. Pumuslit si Gang sa nakapirming imbakan, para nakawin ang mga nakapirming itlog ngunit hindi niya alam ang code para buksan ang freezer. Sa sandaling iyon, inihayag ni Eve na bukas, ang pangkat ng ekspedisyon ay magsasagawa ng isang spacewalk, kaya kailangan nilang ayusin ang isang nasirang solar panel sa kalawakan. Napagtanto ni Gang Ryong na ito ay isang perpektong pagkakataon upang lumikha ng isang distraction. Ito ang perpektong pagkakataon para kay Gang, upang nakawin pabalik ang mga itlog. Bukod dito, ipinahayag sa kanya ni Eve na si Kang Su ay sasali sa spacewalk na naka-schedule para bukas. Sa panahong iyon, si Kang Su ay nasa labas ng istasyon ng ilang oras. Tuwang-tuwa si Gang Ryong at mabilis na tinanong si Eve kung may pagkakataong hindi na bumalik mula sa isang spacewalk. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumagot si Eve na lubhang mapanganib ang spacewalking. Bilang karagdagan kay Kang Su, maging siya mismo ay sasali rin. Nang marinig ito ay nabahala si Gang Ryong sa kaligtasan ni Eve. Bago sila dumating sa kalawakan, sinabi sa kanya ni Eve na ang pagpunta sa isang spacewalk ay tulad ng pagpili ng kamatayan. Maging ang mga dalubhasang astronaut ay isusulat ang kanilang mga testamento bago ang gayong mga misyon, dahil ang pinakamaliit na pagkakamali, tulad ng isang maliit na punit sa isang guwantes, ay maaaring nakamamatay sa loob ng wala pang 2 minuto. Matagal nang tinanggap ni Commander Eve ang katotohanan na anumang oras ay maaaring magwakas ang kanyang buhay. Ngunit seryosong tumugon si Gang, sinabi na bilang pinuno ay dapat niyang taglayin ang paniniwalang mabubuhay siya hanggang sa wakas. Siniko siya ni Eve at tinawag siyang nosy, ngunit sa kaibuturan niya ay nakaramdam siya ng init. Upang maghanda para sa pinaka-nakababaalang spacewalk, sinimulan ni Eve na isulat ang kanyang saloobin. Samantala, si Kang Su ay nasa isang video call sa Earth kasama ang kanyang dating kasintahan. Marahas siyang sinaway ni Goyun, na inakusahan siyang walang hiya. Hiniling niya na ibalik niya ang itlog ni Min Jung kay Gang Ryong, at sinabing ito ang dapat gawin ni Gang. Pero syempre, tumanggi si Kang Su, dahil hindi lamang niya gustong kunin ang mga itlog ni Min Jung, ngunit gusto rin niyang makipagkompetensya kay Gang Ryong para kay Goyun. Galit na galit at hindi napigilan ni Goyun. Sa kabilang dulo ng linya, nagbitaw siya ng bagyong mga sumpa, gamit ang bawat mahalay na salita na naiisip niya para isigaw si Kang Su. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ng sinuman ay si Kang Su ay hindi isang taong madaling magalit. Ang mas mabangis na pagsaway ni Goyun, mas nakita siyang maganda at kaakit-akit ni Kang Su. Hindi maintindihan ni Goyun kung paano niya minahal ang isang mababang uri ng lalaki. Sinabing sa pagbalik niya ay tuturuan niya ito ng leksyon. Habang ang mga astronaut ay lahat naghahanda para sa paparating na misyon, si Gang ay muling pumasok sa freezer, ngunit walang kapangyarihan dahil hindi niya maipasok ang tamang password.
Nagmadali siyang nakipag-ugnayan sa isang kaibigang doktor sa Earth at ipinaliwanag ang sitwasyon na kinuha ang mga itlog ng isang babae, na humihingi ng payo. Nang marinig ang tunog ng pag-ikot ng centrifuge sa malapit kay Gang, kinumpirma ng kanyang kaibigan na kung mag-overheat ang centrifuge, maaari itong sumabog. Ang kapangyarihan ng istasyon ng kalawakan ay biglang puputulin, upang maiwasan ang panganib sa paksa ng eksperimento sakaling magkaroon ng sunog. Sa oras na iyon, automatikong bubukas ang freezer. Nakaisip tuloy ng plano si Gang. Sinadya niyang patakbuhin ang treadmill hanggang sa masunog ito, na automatikong nag-trigger ng alarma sa sunog. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na ito ay lubhang mapanganib, ngunit iginiit ni Gang Ryong na gawin ito. Ito ang tanging pagkakataon niya para makuha ang mga itlog ni Minjung. Samantala, natapos na ni Eve ang pagsulat at pagprint ng kanyang huling sulat nang mapansin niya ang isang test tube sa ilalim ng computer. Tuwang-tuwang hinanap si Gang at nakita ang mga larawan ni Go Yun na nakabitin sa mga resting room ni Gang at Kangso. Bigla niyang naramdaman na napakaswerte ni Go Yun na minahal ng dalawang lalaki. Sabay abot ni Eve ng test tube kay Gang para tingnan. Nilalaman nito ang resulta ng pagsasama ng dalawang langaw. Tuwang-tuwa si Eve bilang isang bata dahil talagang hindi madaling gawin ang paglikha ng buhay sa zero gravity. Pinaalalahanan ni Eve si Gang na sa anumang pagkakataon ay hindi malalaman ni Kangso ang tungkol dito. Kung hindi, ang dalawang langaw ay tiyak na ituturing na mga paksa ng pagsubok at haharap sa malupit na eksperimento. Mahigpit na sinabi ni Gang na hindi niya hahayaang kunin ni Kangso ang anumang bagay na pag-aari niya. Nang mapansin niyang balisa si Gang dahil sa kanyang kasintahan, tinukso siya ni Eve. Sinabi ni Gang na umaasa siya na sa sandaling bumalik sila sa Earth, makikilala niya si Eve sa isang kapaligirang puno ng gravity. Ngumiti ng malumanay si Eve at iniabot sa kanya ng maayos. Walang nakakaalam kung makakabalik siya sa Earth ng ligtas pagkatapos ng misyong ito. Nang sandaling iyon, nang makitang magpaparami na ang dalawang langaw sa test tube, natawa si Eve sa tuwa. Pati si Gang Ryong ay tuwang-tuwa at masaya. Sa wakas, dumating ang oras para sa misyon ng spacewalk. Habang papunta sina Eve at Kangso sa nakatalagang lokasyon, pumunta si Gang Ryong sa cold storage unit. Tinawagan niya si Minjung para tanungin kung gusto niyang si Kangso ang mamahala sa kanyang itlog. Buti na lang at hindi nagtiwala si Minjung kay Kangso. Nagtiwala siya kay Gang Ryong, isang responsableng OB gynecologist. Kailangan niya itong patuloy na subaybayan ang pagbuo ng embryo at nangakong kukumbinsihin ang chairman na hayaan siyang magsagawa ng operasyon. Ang pagkatiwalaan ng ganoong responsibilidad ay nagbigay kay Gang Ryong ng kapayapaan ng isip at nabura ang lahat ng kanyang pagdududa. Napagpasyahan niyang kunin ang itlog sa anumang paraan. Matapos tapusin ang tawag kay Minjung, sinunod ni Gang Ryong ang plano at nagsimulang tumakbo sa treadmill. Samantala, sina Eve at Kangso, na angkop sa kanilang mga spacesuit, ay nagsimulang ayusin ang mga solar panel. Pagkalipas ng ilang oras, halos tapos na ang karamihan sa trabaho nang magkaroon ng isyu ang gloves ni Kangso. Inutusan agad siya ng ground control na bumalik sa istasyon at hinimok din siya ni Eve na bumalik kaagad kung hindi ay ilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib. Sa pagtatapos ng mga pangunahing gawain, ang natitirang gawain ay si Eve lamang ang tatapos. Bumalik si Kangso sa space station. Kasabay nito, isang alarma ang tumunog sa buong istasyon. Nag-trigger ito sa matinding pag-eehersisyo ni Gang Ryong sa treadmill. Na-overload ang motor at nag-spark. Gaya ng hula ni Gang, pinutol ng emergency system ng space station ang kuryente, na na-unlock ang lahat ng kagamitan sa laboratorio, kabilang ang freezer. Sinamantala ni Gang ang sandaling ito, mabilis na kinuha ni Gang ang mga itlog sa freezer at itinago sa loob ng kanyang portable music player. Dahil usok lang at walang aktwal na sunog, inalis ang alarma pagkaraan ng ilang minuto at naibalik ang kuryente sa space station. Ang iba pang mga astronaut ay walang pinaghihinalaan. Sa labis na kagalakan sa pagbabalik ng mga itlog ni Minjung, si Gang Ryong ay nakadama ng matinding ginhawa. Nang matapos ang krisis, nagpatuloy si Eve na magtrabaho ng mag-isa sa huling pag-aayos. Sa hindi inaasahan sa proseso ay nagkamali siya. Ang tool sa riles ay aksidenteng nailabas sa kalawakan. Anumang tool na bumabagsak tulad nito ay maaaring maging isang mapanganib na bagay na tumama sa space station. Dahil dito, sinubukan ni Eve na abutin ang gamit, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas ito. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-drift sa kalawakan, na lumikha ng isang napakadelikadong sitwasyon. Gamit ang safety tether na nakakabit sa kanya, sinubukan ni Eve na kunin ang solar panel para patatagin ang sarili, ngunit sa paggawa nito, ang kanyang gloves ay nabutas ng mga bahagi ng solar panel. Sinubukan ng mga kasamahan sa loob ng istasyon na magmaniobra para maibalik si Eve ngunit wala silang lakas dahil sa malayo. Kung magpapatuloy ito, mauubusan ng oxygen si Eve sa loob ng ilang minuto at mamamatay. Ang mas mapanganib ay ang nasira na bahagi sa kanyang guwantes ay patuloy na lumalaki. Ang sistema ng spacesuit ay naglabas ng mga babala na ang antas ng oxygen ni Eve ay patuloy na bumababa. Kasabay nito, binasa ni Gang Ryong ang liham ng pamamaalam na iniwan ni Eve para sa kanya. Sa sulat, si Eve ay naalala ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang kinakapatid sa ama, isang astronaut mula sa Amerika.
Isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa isang spacewalk para iligtas ang kapwa niya crewmate. Nag-iwan sa kanya ng sulat ang adoptive father ni Eve bago siya mamatay. Sa malawak na universo, ang lahat ng buhay ay pantay at mapaghimala. Ang mga tao ay hindi mga Diyos. Dahil sa kanyang namamatay na hiling, natutunan ni Eve na pahalagahan ang bawat buhay na nilalang. Sa sarili niyang liham, ang bawat bahagi ng kanyang huling habilin ay tungkol sa buhay. Pinaalalahanan niya si Gang Ryong na alagaan mabuti ang mga nasugatan na tripulante, ang mga daga sa lab, at marami pang iba. Paulit-ulit pa niyang pinaalalahanan siya tungkol sa pagkain ng chili paste at pagharap sa dumi ng katawan. Sa Zero Gravity, ang bawat aksyon ng tao ay konektado mismo sa buhay. Ang isang bagay na pinakadiinan niya ay ito. Ano man ang mangyari, dapat manatili sa lugar si Gang. Gusto niyang pahalagahan niya ang sarili niyang buhay. Kung masusunod ni Gang Ryong ang kanyang mga utos, nangako si Eve na kapag bumalik siya sa Earth balang araw, tiyak na yayayain niya itong uminom. Sinunod ni Gang Ryong ang kanyang mga salita ng buo hanggang sa dumating ang isang emergency alert mula sa space station. Ang pinakamasama ay totoong nangyari. Mabilis na sinuri ni Gang Ryong ang kasalukuyang sitwasyon ni Eve. Dahil sa layo, hindi na naabot ni Eve ang robotic arm. Kaya naiwan ang buong katawan niya na nakahandusay sa solar panel. Habang patuloy na nauubos ang kanyang oxygen, hindi na siya manatiling ganap na malay. Sa pamamagitan ng koordinasyon mula sa mission control sa Earth, ginamit ni Eve ang huli niyang lakas para subukang iangkla ang sarili. Ngunit ang kontrol sa misyon ay sa huli ay walang magawa sa kasalukuyang sitwasyon. Nagpapanik ang lahat habang pinagmamasdan ang buhay ni Eve na nasa panganib. Biglang bumukas ang isang hatch sa loob ng space station nang walang babala. Sinuway ni Gang Ryong ang kanyang utos. Bilang isang sibilyan na pasahero, nagsuot siya ng spacesuit para makipagsapalaran sa kalawakan ng walang karanasan. Ang kalahati ng katawan ni Gang Ryong ay mapanganib na nakalawit sa open space. Bukod dito, dahil hindi nagsagawa ng decompression procedure si Gang Ryong bago isuot ang kanyang spacesuit, maaari rin siyang mamatay sa kalawakan. Gayunpaman, si Gang Ryong ay nagbigay ng kaunting pansin at patuloy na umuusad ng tuloy-tuloy. Dahil sa layo, hindi niya makita ang lokasyon ng pagkakatali. Si Gang ay sumigaw sa itaas ng kanyang mga baga, na gumising sa halos walang malay na si Eve upang ipakita sa kanya ang posisyon ng pagkakatali. Sa sandaling iyon, lihim na napaluha si Eve. Kasabay nito, nabawi niya ang kanyang katinoan at itinuro ang lokasyon ng tether kay Gang Ryong. Kasunod ng kanyang patnubay, si Gang Ryong ay patuloy na lumipat sa isang direksyon. Sa wakas, matagumpay niyang nahawakan ang tether. Salamat sa tether, inakay ni Gang Ryong si Eve pabalik sa space station ng ligtas bago naubusan ang kanilang oxygen. Matapos ang isang gabing supply ng oxygen at physical adjustment, nagising si Eve, na noon ay walang malay. Ang unang imahe sa kanyang isip ay si Gang na itinaya ang kanyang buhay upang iligtas siya. Hindi nagtagal ay nagising din si Gang Ryong. Nang makabawi, tinawagan niya ang kanyang mabuting kaibigan sa Earth upang iulat na ligtas siya. Ibinunyag sa kanya ng kanyang kaibigan na kamakailan lamang, ang kanyang kasintahan ay nagpahayag sa publiko ng kanilang pakikipag-ugnayan sa media ng mag-isa. Ilang minuto ang nakalipas, inihayag ni Go Yun ang balita ng kasal nang hindi ipinapaalam sa kanyang ama. Ang sabi niya, kapag bumalik sa Earth ang kanyang nobyo, gaganapin ang seremonya ng kasal. Gayunpaman, hindi natuwa si Gang Ryong nang marinig ang balitang ito. Puno ng pag-iisip ang kanyang isip tungkol sa kalusugan ni Eve. Sa space station, nagsalit-salit sina Gang Ryong at Eve sa pagpunta sa banyo. Nang makitang ligtas si Eve, nakahinga ng maluwag si Gang Ryong at ngumiti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasampal siya ni Eve. Malinaw niyang ipinaliwanag ang lahat. Bilang isang astronaut, handa siyang magsakripisyo anumang oras. Ngunit si Gang Ryong ay isang ordinaryong turista sa kalawakan. Bilang commander, hindi niya maaaring hayaang mamatay din siya sa kalawakan. Hindi nakipagtalo si Gang Ryong at kinailangan niyang humingi ng tawad. Nangako siyang hindi na mauulit ang pagkakamali. Inutusan kaagad ni Eve si Gang Ryong na bago bumalik sa Earth, hindi siya pinapayagang gumawa ng anumang aksyon na lumampas sa linya. Sa katunayan, hindi na siya pinapayagan na magpakita sa kanya. Nang marinig iyon, paulit-ulit na nagmakaawa sa kanya si Gang Ryong. Napakaliit ng space station, paano niya makakayang iwasan ng tuluyan si Eve? Pero walang awa si Eve at malamig na tinalikuran siya. Ang hindi alam ni Gang ay may sariling dahilan si Eve kung bakit niya sinabi ang mga masasakit na salita. Sa totoo lang, nang siya ay nag-iisa na nakatingin sa malawak na universo, nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Ang imaheng patuloy na gumugulo sa kanyang isipan ay ang magiliw na titig ni Gang. Pagkatapos ay tinuya at pinagbantaan ni Kang Su si Gang. Sa pagsasabing batay sa mga regulasyon, ang mga hindi awtorisadong aksyon ni Gang Ryong ay labag sa mga patakaran at may karampatang parusa. Itutuloy po natin ang karugtong ng ating recap sa susunod na mga araw. Marami pong salamat sa inyong panonood.